Nakakatakot. Napansin ko lang kanina pa ako lakad ng lakad dito. Para akong, ayun, ano yun? Para akong sinusundan ng babaeng nakaputi. Hindi ko alam kung anong dahilan. Madalas kasi pupunta ako sa gubat na to. Ako lang mag-isa. Nakakaramdam na talaga ako ng kakaiba. Ang laking baliti naman na to. Laki yan, oh. So yan mga kalahi, kamusta kayo? Hindi na sana ako magbablog, hindi na sana ako magbibideo, pero saktong pagdating ko dito may nakita ako isang babaeng nakakulay puti. Dito siya patungo. Hindi ko alam kung anong ibig niyan sabihin. Sinundan ko na lang kung anong, baka meron siyang gustong sabihin sa akin. Nakatakot. Kinikilabutan ako, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kitang kita ko sa mata ko mismo. Kitang kita ko na dumaan siya dito, pero kusa siyang nawala. Kaya medyo naging interesting ako. Pinuntahan ko lang itong lugar na to. Kasi pagdating natin dyan, sa dulo na yan, puro kakahuyan na yan. Imposible naman na may isang taong sumulpot dyan. Tapos okay na sana. Babaeng na kulay puti. Kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataon na ito. Kasi kada vlog ko, napansin ko, parang nakasubaybay palagi siya sa akin. Parang mayroon siyang gustong sabihin. Ako naman, hinahayaan ko lang siya kung magpakita siya. Hindi ko na nga kinikwento sa mga vlog ko kasi nga wala namang maniniwala sa akin. Siguro mayroon man yung mga taong patuloy na sumusuporta sa akin. Pero kakaiba talaga. May daanan din naman dito pero hindi siya ganun kalakihan. Pero sobrang bilis naman yun na nawala siya dito. Nakikita niyo yung bangkal na yan? Yan. Hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya makita ngayon. O kung sakaling maramdaman ko siya, hindi ko siya titigilan. Ang daming ibon dito. Kung diwata man siya, kung may pakay siya sa akin, sabihin niya na lang, hindi yung parang tinatakot niya ako. Ano yan? Hindi naman ako takot sa kanya. Ito, lakas loob ko song i-vlog dahil nakita ko nga. Nakakatakot na. Umaambon. So, yan mga kalahi, ang lakas na ng ambon. Himala, first time na umambon dito sa amin. Ano to? Ay, ano to? Hala. Ano to? Patay na ibon. Kulay puting ibon. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya namatay? Tignan natin. Uy, ibang klaseng ibon to mga kalahi. Tignan nyo yung kanyang balahibo. Para siyang ibang klaseng balahibo niya mga kalahi. Ayan o. Ayan o. Anong klaseng ibon to? Dito ko nakita yung babaeng nakakulay puti. Baka hindi kaya ito na yun. Meron siyang pinapahiwatig sa akin.
lumalakas na yung ulan. Pero dahil nakita natin ito, gagawa natin siya ng paraan para mailibing dito. Hanap muna tayo mga kalahi ng pwedeng paglibingan sa kanya. Kawawa ang ibon, oh. Laki. Dito ko nakita yung babaeng na kulay puti. Pero bakit ganun? Kusa siyang nawala. At nakakapagtaka lang na nakita natin yung ibon na yun. Nagulat din ako kasi himala, bakit paano nagkaroon ng ibon na patay dyan? Kulay puting babae, tapos kulay puting ibon. Kinakabahan na ako mga kalahi. Tara, hanap na tayo, ilibing na natin to. Baka naghahanap siya ng hustisya. Yung mga kalahi, ilibing na natin tong ibon. Alam nyo ba yung puno na pitong balat? Meron kasi dito sa amin na isang baging na kumbaga pito yung balat niya. Bakit nga ba tinawag na pitong balat ito? Meron kasi siyang bilog-bilog, kumbaga giring-giring na pitong balat. Dito sa amin maraming ganon. Pero hindi na namin siya kinukuha dahil pangkaraniwan na lang din. Ano to? Baging. Yun, pangkaraniwan na lang sa amin yung mga ganong bagay, mga kalahi. Ito na yung pitong balat. Napakaswerte ng mga taong makakakuha ng pitong balat na lumalagos daw sa puno. Tignan natin. Ay, ito. Yun mga kalahi, kung mapapansin nyo, itong pitong balat na baging na ito ay tila lumagos dito sa puno at inikot niya ito. Yan, kung mapapansin nyo, sunsunin natin siya. Ito yung kanyang pinaka ugat. So ito siya. Ito yung ugat na umikot dito. Ayan, ito yung kamay ko. At makikita nyo naman na lumusot talaga siya dito. Ayan, lumusot siya dito. Umikot siya dito at kita nyo naman yung bakas ng ikot niya. Swerte ang puno na ganito, pero dahil nakadikit na siya dito, hindi na natin siya kukunin. Ayan. Yan, oh, lumusot na rin siya dito hanggang sa tumaas na siya. Ito yung tinatawag na mutya ng pitong balat. Ang bisa na ito ay makukuha mo. Malakas daw ang bisa na to tuwing araw ng Martes at Biyernes. Yan. So, tandaan natin, kapag nakita tayo ng mga kakaibang kahoy, wag lang natin silang patayin. Pwede tayong manghingi ng konting tulad na to, pwede nating hingiin yan. Ito kasi yung tinatawag na mutya o bertod ng pitong balat. Pwede tayong humingi dyan. No, pwede tayong tumanggal dyan, tanggalin yan, para kahit papaano meron tayong part niya. Pero kung papatay naman natin, parang pinatay na rin natin yung kalikasan. So, di ba yun mga kalahi? At dahil dyan, medyo hindi ko na alam tong lugar na to at naliligaw na yata ako.